Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, September 23, 2025, ng ika-4 na araw ng ating nobena kay San Miguel Arcangel. At ginugunita rin natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Padre Pio. Sa ika-4 na araw ng ating nobena, dala natin ang tema, pagkakapatiran sa sandatahan, pagkakapatiran kay Kristo. Bilang mga sundalo, alam natin na walang nagwawagi ng mag-isa. Ang tagumpay ay laging bunga ng pagtutulungan, pagtitiwala at pagkakapatiran. Ganoon din sa ating pananampalataya, hindi tayo naglalakbay mag-isa. Tayo ay umaasa at lumalakas sa isa't isa sa pamamagitan ni Kristo. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Ezra, chapter 6, verses 7 to 20, ikwinento sa atin ang sama-samang pagbuo ng mga Hudyo sa templo ng Jerusalem. Sama-samang nagtatrabaho ang Israel upang muling maitayo ang templo. Bawat pamilya, bawat leader, bawat grupo ay nag-ambag. Walang nakatapos mag-isa. Ito ay bunga ng pagkakaisa. Ganyan din sa atin. Sa serbisyo militar at sa pamilya, ang isang misyon ay nagtatagumpay kapag bawat isa ay tapat sa tungkulin. Ang isang pamilya ay nananatiling matibay kung bawat miyembro ay nagsasakripisyo at nagmamahalan. Ang pagkakapatiran ay ang pagbubuhat sa pasanin ng isa't isa hanggang makamit ang tagumpay. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 8, verses 19 to 21, ipinapakita sa atin ang tunay na pagkakapatiran kay Kristo. Sa ebanghelyo, nang sinabi kay Jesus na naroon ang kanyang ina at mga kapatid, sumagot siya, "Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay silang nakikinig sa salita ng Diyos at isinasagawa ito." Ibig sabihin, ang tunay na pagkakapatiran ay hindi lang sa dugo, kundi sa pananampalataya. Sa sundalo, hindi lang kasamahan sa laban ang kasama mo, kundi kapatid mo kay Kristo. Ang pagkakapatiran sa armas ay nagiging pagkakapatiran kay Kristo kapag may katapatan, tiwala, at pag-ibig na nagsisilbing pundasyon ng pagkakaisa. Ngayong araw, ginugunita rin natin ang kapistahan ni San Padre Pio, isang pare na kilala sa malalim na panalangin at sakripisyo. Naranasan niya ang istigmata, mga sugat ni Kristo, bilang tanda ng kanyang pakikiisa sa hirap ng iba. Naglaan siya ng oras upang makinig sa mga dumudulog, magpatawad at ipagdasal ang mga naghihirap. Siya ay naging kapatid ng lahat sapagkat ipinadaman niya ang pag-ibig ni Kristo. Ipinaalala sa atin ni San Padre Pio, nagiging tunay tayong magkakapatid kung handa tayong makiisa sa bigat ng isa't isa at dalhin sila palapit sa Diyos. Kaya para sa ating mga sundalo, ang pagkakapatiran ay hindi lamang pagtayo sa tabi sa laban, kundi pagbabantay sa dangal ng isa't isa at pagtutulungan sa pananampalataya. Para sa pamilya, ang pagkakapatiran ay nasusukat sa pag-aaruga, sa pagtitiis at sa pagtutulungan sa bawat hirap at ginhawa. Sa army, sinasabi natin, walang iwanan. Sa pananampalataya, sinasabi natin, walang kaluluwang maiiwan. Ito po ang salita ng Diyos,
ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, sa ika-4 na araw ng aming nobena kay San Miguel Arcangel at sa kapistahan ni San Padre Pio, nagpapasalamat kami sa biyaya ng pagkakapatiran sa armas at pananampalataya. Pagpalain mo ang aming mga sundalo ng tapang at pagkakaisa. Ingatan mo sila sa bawat laban at palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya upang manatili silang nagkakaisa sa pag-ibig at pagtitiis at maging sandigan ng pag-asa sa oras ng pagsubok. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Miguel Arcangel at San Padre Pio, naway manatili kaming tapat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.